Gawa lang din ako content. So, number 1. Kita naman, di ba? So, let's say meron tayong f of x equals 5x raised to 4 minus 3x squared plus 7. So, mentally, we can solve this one kung pinapahanap lang yung derivative na itong function natin. So, ano kaya magiging sagot? Nakuha yung first derivative sa coefficient ng given natin, wherein yung 4 times 5 magiging 20. Then, as for exponent from 4, magbabawas ka lang ng 1 exponent. So, 4 minus 1, magiging 3. Then, same process sa case na to. Meron kang 2 times negative 3. So, 2 times negative 3 is negative 6. Then, yung x squared natin, magiging x na lang. Then, kapag constant naman siya, magiging 0 na yun. Pag dinerive mo. So, ito yung magiging sagot natin for this one. Nice try. Okay lang yan. Marami pa namang next. So, let's say meron tayong number 2. Let's say meron tayong g of x equals x squared sin x. Remember guys, sa product rule, meron tayong ito nga guys. Let's say y prime equals uv prime plus bu prime. Or eto guys, mas madali siya kabisaduhin as uvu kasi pero kung gumagamit kayo ng du tsaka dv, pwede rin siya kasi parang papalitan mo lang naman dito yung b prime ng dv tas yung u prime mo ng du. So in this case, kailangan lang natin to kunin yung mga variable. So meron tayong u, which is etong unang term na x squared. Then yung b natin, that is yung sin x. So dahil may trigo tayo guys, kailangan natin tong kuhain yung derivative niya, So kung may trigo naman, ang ginagawa lang naman dyan is gawa ka lang ng ganito. Para hindi mo siya makakalimutan. So which means, kung meron tayong derivative, pag ganito yung rotate mo, para makuha mo yung derivative ng trig mo na sine cosine. So for example, meron kang derivative ng sine, magiging cosine siya. Then, and so on and so on. So on and so forth, So meron tayong u prime, which is derivative ng x squared, which is 2x na lang. Then yung v prime natin is, so ito yung sin x, pag dinerive, magiging cosine x. So babalik lang tayo dito guys, sa formula. So meron tayong u, that is x squared, lagay lang natin yung x squared. Then yung v prime natin is cosine x. Then plus, yung v natin is sin x. Then meron tayong u prime na 2x. So simplify na lang natin, like magkakaroon tayo ng x squared cosine x. Then itong 2x guys, lalagay lang natin dito sa harapan ni sin na. Magiging plus 2x sin x na siya. So ito yung magiging sagot natin. H of x equals, tituro ko nga yung yung foundation nito para syempre kung nahihirapan ka sa derivatives, mas mahirapan ka sa integral. Pero hindi, may mga malalakas sa integral na mahina sa derivative or nahihirapan sa derivative. Pero sa integral malakas. Pero may malakas sa derivative, may mahina sa pero more on formulas lang naman yan. Guys, meron tayong given na h of x equals cosine, then yung angle natin or argument is 3x squared, So pag ganito naman yung given, sabi natin kapag trig, gagawa ka na ito And remember, yung unang gagawin is i-derive natin tong cosine. So kung meron tayong cosine, differentiate natin siya as negative sin x. So magiging negative sin x na siya. O sine, then yung angle, kakopy lang natin. Kasi hindi naman x yung angle natin 3x squared. Then times yung derivative netong 3x squared. So basically, that is 6x. Then multiply lang natin to guys sa may labas. Hindi dito sa loob So magkakaroon tayo doon ng negative times 6x is negative 6x. Then yung sin x, sin natin,
tapos yung angle na 3x squared. So, ganun siya kadali. Tawag yan is chain rule naman. That's correct. So, next tayo number 4. What if meron tayong f of x equals ln x over x? First derivative. So, yung kailangan natin guys is yung formula ng quotient rule. So, ano ba yung formula? That is du prime minus uv prime all over b squared. So, formula lang to actually. Then, yun na. Pa-plug mo na lang. So, meron tayong u. Lagay natin dito. Which is yung numerator natin. So, that is ln x. Then, yung v, yung denominator, which is x. Then, yung u prime, that is 1 over x. Ng ln x, di ba 1 over x siya. Then, yung b prime is 1. Then, sub na lang natin siya dito. Ay, thank you guys. So, meron tayong, dito, balik tayo dito na. So, meron tayong v, that is x. Yung u prime is 1 over x. Minus yung u, which is ln x. And meron tayong v prime na 1. Then, simplify na lang. So, ito guys, yung numerator natin is, yung first term, itong term na to, x times 1 over x is magiging 1 yan, di ba? Kasi x times 1 is x. Then, over x over x is 1. Then, minus, yung all over pa nakalimutan natin. Yung b squared. That is, yung b natin is x. Then, naka-squared siya. So, yun. Ito magiging 1 to guys. Then, minus, yung ln x times 1 is ln x pa rin. Over x squared. So, ito na yung magiging sagot. Kailangan naka-parenthesis yan guys. Kasi kung magka-type ka ng given, like, hindi pwedeng walang parenthesis yung numerator mo. And I think gets naman yun. Let's say meron naman tayong f of x equals square root ng x squared plus 1. Then hanapin natin yung f prime of x. Anong grade ko na? Hulaan mo. Ito yung. So, sa case na to, etong given, pwede natin siya i-rewrite as x squared plus 1 na naka 1 half yung exponent. So, ganyan kakalabasan niya na. Kasi yung square root guys is 1 half siya pag ginawa mo exponent. Then ngayon, gamitan mo na siya ng chain rule. So, yung ginagawa natin is magkakaroon tayo ng 1 half sa baba. Kasi minumultiply natin to dito sa labas, diba? 1 lang naman to. So, may 1 na pa rin siya. Then, kakopy lang natin mismo yung itong term na to. Yung x squared plus 1. Then, yung 1 half, magbawas tayo ng 1. Ano ba yung 1 half minus 1? That is negative 1 half. Then, times natin yung derivative na itong term na to. So, yung x squared magiging 2x. Then, yung derivative ng 1 is 0. So, bali 2x na lang siya, no? So, ngayon guys, meron tayong given na ganyan. Then, multiply natin tong sa labas dito guys. So, bali magkakaroon tayo ng 1 times 2x which is 2x over 2. So, magiging x na lang kasi makakancel lang naman yung 2 natin. Then, magkakaroon pa tayo dito ng x squared plus 1 na naka-raise to negative 1 half. Then, dahil naka-negative exponent siya, ibababa natin siya. Pero, hindi lahat ng terms, guys, no? Bali, ito lang na may parenthesis. So, magkakaroon tayo ng x squared plus 1 raised to 1 half.
positive na yung exponent natin. Then kung ayaw mo siya guys gawing ganito na fractional exponent, pwede mo siya ibalik sa radical. Like magkakaroon ka ng x over square root ng x squared plus 1. So ganun siya ginagawa. Pwede na to actually, pero minsan ginagawa siya as radical pa rin kung binabalik natin siya sa dati. Pero ganyan ginagawa kapag nag-chain rule lang. Then kapag yun, chain rule na yan. Number 6. So let's say meron naman tayong f of x equals x cubed minus 5x squared plus 2, and we need to find the second derivative. Tingnan natin yung first derivative. So power rule lang naman. So yung x cubed magiging 3x squared. Then 2 times negative 5 is negative 10. Then mababawasan natin yung exponent. Then yung 2 is constant. So ibig sabihin 0 na yun. Then galing dito sa first derivative, kukunin na natin yung second derivative. So 2 times 3 magiging 6. Then bawasan natin yung exponent, magiging x na lang. Then yung negative 10, x is negative 10 na lang. Kasi magiging 1 na lang yung x raised to 0 natin, di ba? So 1 times negative 10 is negative 10. So ito yung magiging sagot natin. That's correct. Next tayo, number 7. Sundan ba? Mabilis ba? Sakto lang. Mabagal nga yata eh. So let's say meron naman tayong y equals tan x. So find y prime. Dito sa cotangent, pero lagay na natin lahat ng pwede, no? So meron tayong given na y equals to tan x. So kapag tangent, ang kapartner lagi niyan is secant. So, ang tatandaan mo lang, tangent x, secant x, tsaka secant x. Then, as for cotangent naman, negative naman siya. Then, ang kapartner niya is yung mga cosecant. So, kapag magde-derive ka niyan, tinatakpan na lang natin yan actually. So, sa case na to, meron tayong tan x. Takpan mo yung tan x, makuha mo yung dalawang secant x. And yung secant x times secant x is secant squared x. So, ibig sabihin, yung derivative ng tan is secant squared. Then, x yun. Pero kung, yun, siya ginagawa. Then, kapag meron kunyari, derivative ng cotangent, so, magkakaroon ka ng negative times yung dalawang cosecant. Ibig sabihin, magiging negative cosecant squared. Tatakpan mo lang, kunyari, derivative ng secant. Isang secant lang, edi tan x secant x. Derivative ng cosecant, cotangent x, tapos cosecant x, negative lang. Gets? Andiyan siya, oh. Nanood ka dito, oh. Comment ka nga, ya. Ito guys, oh. Nanood ka dyan, oh, kay engineer. Ito, follow niya yung Rick's Archive E. Ayan, nag-live yan. Pag mga higher matters. Baya ha. Gets ba yun? So, number 8. Si Engineer Rick, ito oh. Ayaw kasi mag-comment eh. Ito yung Rick. Si Rick, si Engineer. Kanina nag-live yan. Ito oh. Replyan natin kunyari. Ayan. Hindi yung magaling guys. Marunong lang ako. Hindi ko kayang perfectin ng mga sakto lang. So meron tayong x squared plus y squared equals 25. So find y prime. So, ito naman guys, kung meron tayong given na x squared plus y squared equals 25. So, start na tayo, no?
So, yung x squared guys, pag dinerive natin yan or dinifferentiate natin, magiging 2x na lang yan. Then, plus, yung y squared, pag differentiate natin siya, magiging 2y. Pero dahil nag-derive tayo o nag-differentiate tayo ng y, magkakaroon pa tayo ng y prime. Equals, yung 25 dahil constant, is magiging 0. Then solve for y prime na lang. Like, lilipat lang natin yung isang term or yung 2x. So, magpapalit siya ng sign, magiging negative 2x. Then divide na lang both side by 2y para ma-isolate natin yung y prime. Then syempre matitira dito is y prime na lang. Then yung negative divide positive is negative. Then yung 2 divide 2 is 1. So matitira na lang is yung mga variables which is x over y. So ito yung magiging y prime natin. Implicit yan. Ayoko na. Nahirapan. Hindi ko na alam iba. Wala na, yun lang alam ko. Pwede na yan. Pwede na yun eh. So, what if meron tayo number 9? Like, f of x equals 8 over 30. Pwede yan, kami nga 0 eh. So, let's say meron tayong given na f of x equals pi squared. So, ano magiging derivative niya? Siya, pag dinerive natin, magiging 0. Or dinifferentiate natin siya. Diba ang differentiate ng constant is 0? So, guys, kung ayaw magkabisa ng formula, gagawa ka lagi nito, sine, cosine, I think 3J. So, gawa ka lang na ito guys lagi. So, sine, cosine, negative sine, then cos, negative cosine. Then, rotate mo lang siya clockwise. So, pag pinahanap kunyari yung sine, derivative niya, magiging cosine. Derivative ng cosine is negative sine. Derivative ng negative cosine is sine. So, ganun siya ginagawa. Then, para naman dito guys, saan na yun? So, tangent second, tsaka second. Tinatakpan lang natin yan. So, for example, derivative ng second. So, takpan mo yung isang second mo. So, yung lalabas is tan x second x. Pag pinapahanap is derivative ng tangent, takpan mo yung tangent. May matitirang second x na dalawa. So, that is second squared. Katulad nito. Then, kapag naman cotangent, takpan mo yung cotangent. So, magkakaroon ka ng negative. Tapos, dalawang cosecant. So, negative cosecant squared. Then, kapag naman cosecant, edi magiging negative cotangent x cosecant x. Siyempre, kung may mga value yung ano mo, itong mga angle nito, ibang usapan na yun. Pero, kailangan mo gamitan yun ng chain rule.